Please, ibigay mo na sa akin yung anak ko. Kahit ano pang pagmamakaawa ang gawin mo, hindi kita pagbibigyan. Maranasan mo ngayon ang pakiramdam ng nire-reject. Pare, pwede ba umalis ka na? Ako na nakikiusap sa'yo. Ayaw na nga sa'yo ni Rachel. Okay, aalis ako. At pag merong iisang nangyaring hindi maganda sa anak ko, ikaw ang mananagot sa akin. Dito! Ivy! Ivy! Makakauwi na tayo. Bakit? Hindi ka ba natutuwa? Eh, kahit naman mailigtas tayo, hindi pa rin naman ako makakauwi eh. Kukunin lang nila ako, dadalhin nila ako sa ospital, babalik nila ako sa psychiatric ward. May aplastic anemia ang anak mo. Hindi niyo ba alam? Plastic anemia. Ang sakit kasi sa dugo yun, namamana. Ang status kasi ni baby ngayon, kailangan masalina na siya ng dugo. Anong nangyari sa apo ko, ha? Bakit yung pinababayaan kasi yung baby eh? Hindi nag-match yung dugo ni Baby 30 kay Rachel. Kaya I'm sure kay June magmamatch yun dahil siya ang ama ni Baby 30, hindi ba? Paano naman mag-match yung dugo ni June sa baby natin? Hindi naman siya yung totoong ama eh. Kaya nga, Santi, ikaw nga yung kailangan ni 30. Alright, fine. Mag-donate ako ng blood para kay 30. Thank you, Santi. Pwede. Pero may kondisyon. Sumama kayong dalawa sa akin. Iwanan niyo yung June na yan. What? Sir, ano nangyari sa inyo? Huwag nyo. Sira ulo talaga ang Santi. Hindi ka na ginala? Ang tingin sa'yo laruan? Pwede na bawiin basta-basta? Hindi pa kailangan ng blood transfusion ni baby 30? At hindi ka nagbibigay? Ano kasi, Ano bang ginagawa? Sandali, kakausapin ko yung nurse. Huwag na. Alam mo, Junjun, kanina ko pa napapansin eh, parang kakaiba ang kilos mo. May gusto ko bang sabihin sa akin? Hindi po ba kayo si Alfred Benitez? Hindi. Hindi ako si Alfred Benitez. Ako si Nelson Solano. Diyos ko, nagbalik na po si Alfred. Naku, salamat po. Sumukan na po ng dugo si baby. Bumaksak ng platelets niya to a critical level. Kailangan na po natin ng urgent bone marrow transplant. Alfred! Sobra akong nag-alala sa'yo. Sabi nga pala sa akin na may babae ka rin nakasama. Sino yun? Wala. Ano lang, maintenance crew. May kinuha lang sa yate. Mrs. Stable na po si baby ngayon. We managed to transfuse 6 units of platelets. Paano po nangyari yun? Akala ko po ba walang blood type si baby dito? Ako'y nag-donate ng dugo. Siyempre, hindi kang pwede babayan ng anak ko. Santi. Basta, kailangan ipakita mo lang kay Rachel na ikaw ang hero. Wala naman laban sa akin yung ungas na June na yun. Basta, mag-stick ka lang sa plan at magpe-pay off din yung hard work mo. Mababawi ko na ang family ko. Ano ba talaga ang nangyari sa akin? Sino ba talaga ako? Hello, Tito Robert. Sigurado kang ikaw si Nelson Solano? Pare na stranded ka lang sa isla kasama si Ivy, tapos inisip mo nang ikaw si Nelson? Baka naman na-brainwash ka lang niya. Kaya nga nandito tayo. Tito Robert, baka kayo makatulong sa akin. Simula nung bumalik yung alaala ko, ang boses niyo naririnig ko eh. Ito na nga ba ang kinatatakot ko eh. Huh? I guess it's about time na malaman mo ng totoo. Nagkaroon ka ng amnesia. Tama ka. Alfred, Nelson. Ikaw si Nelson Solano. Piko na talaga ako sa Santi na yan. Alam mo, ginagamit lang niya si baby para mapalapit sa'yo. Wala naman talaga siyang pak sa anak natin eh.
June, hayaan mo na. Magpasalamat na lang tayo, nag-donate siya ng dugo. Basta ngayon, kailangan maging mas mabait na tayo kay Santi kasi narinig mo naman yung sabi ng doktor, di ba? Kailangan natin siya para sa bone marrow transplant. Bakit pa kasi siya pa yung naging tatay ni baby? Santi? Teka lang, sandali. Fred, maraming taon na nakalipas. 20 years na yun. Gusto ng parents mo na ilayo ka sa pamilya Tan dahil nakakatanggap sila ng death threat para sa'yo. Dahil ayaw mong tigilan si Ivy. Gusto mo itong balikan. I missed you. Miss Ivy Tan. Ang hirap kasi tumakas kay Pepe. Kalimutan natin na Chinese ka at Pilipino ako. Mahal kita, Ivy. Alam ko, mahal mo rin ako. Yun lang naman ang importante. And I promise you, mamahalin kita at paliligayahin kita habang buhay. I swear to God, yun lang ang gagawin ko. Di ba, kotse ng papa mo yun? Oo nga, papango nga yan. Nasundan tayo. Bakit? Ano kailangan niyo sa akin? Layuan mo na ang anak ko. Binabalaan kita. Kung ayaw mong mamatay. What is your name? Ulitin ko. What is your name? Hindi ko maalala. Hindi ko matandaan. Ano nga ang pangalan ko? Alfred. Alfred ang pangalan mo. Alfred Benitez. Alfred Benitez? Binigyan ka namin ng ibang pagkatao. Binirenwas ka namin para maniwala kang ibang tao ka na. Pati pakikipag-unayan mo kay Ivy, pinutol namin. Ito, si Nelson Solano. Ngayon sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang lalaki sa litratong ito. Hindi ko alam kung nagkasakit ka o nagka-amnesia ka dahil kaya hindi mo ako matandaan. Please maniwala ka sa sinasabi ko. Paano tayo magkakaanak? Hindi nga kita kilala. Pwede ba tigilan mo na ito, Alice? Huwag kang umalis, please. Huwag mo akong iwan. Maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. May anak tayo. Please, utang na loob. Please. Alalahanin mo na ako ang mahal mo, hindi si Laura. Tigilan mo na pagpapanggap mo na hindi ikaw si Nelson. Papawiin kita, Nelson. Tandaan mo yan. Hindi ako Stop calling me Nelson. I'm not Nelson. Nelson. Nelson, Nelson, Nelson! Nelson! Stop it! Pati yung mga bagay na magpapaalala sa iyo sa kanya. Ito nga sinasabi ni Ivy all this time. Ako nga si Nelson Solano. Yes. Ngayon nagbabalik na ang iyong alaala. How can you do this to me?
Niloko niyo ako. I've been living a lie all this time. Alfred, dapat mong maintindihan. We were just looking out for your best interests. Ayaw naming mapatay ka ng pamilya Tan. Pero ikaw ito nagpupumilit na bumalik kay Ivy. But you forced this against my will. Hindi niyo man lang inisip kung ano yung gusto ko. Binago niyo yung pagkatao ko. Sinira niyo yung buhay ko. Ang ginagawa mo dito? Hey, hindi ako naghanap ng gulo, bro. Dito lang ako para kumustahin yung anak ko. Kaya naman, paano naman nakapasok to dito? Hindi ko po alam, kuya eh. Lumabas lang po ako sandali para mamalengke. Hindi ko po yata nasara maigi yung pintuan. What's the least you can do for me? I-donate na nga dugo para sa bata eh. Baka na pa nangyari dito kung di ko ginawa yun eh. Sige na. Basta ingatan mo mabuti yung ulo, ah. Yeah, I got this. Say, Daddy. Daddy. I'm your daddy. Han. Hayaan mo na. Ikaw lang naman yung daddy ni 3D eh. Ikaw yung nag-alaga sa kanya. You were always there for him. Para sa akin. Kaya ikaw lang ang ituturing naming daddy ni Baby 30. And nothing will ever change that. Sarap naman ang tulog mo. I'm your daddy. I'm your real daddy. Say daddy. Say daddy. Say daddy. There you go. That's that smile. Say hello. Sabi naman ni Rachel, inahin ko yung tatay ni Baby 30. Kaya huwag ka na mag-alala. Ito, alam ko naman yun. Kaya pabiling. Yun ah. Pero kasi minsan napipikon na ako dyan kay Santi. Pare kasi pinapamukha niya sa'yo wala akong kwentang tatay. Eh gusto lang naman niyang kunin si Rachel. Pero tol, di lang naman si Santi kasi yung problema mo eh. Nandyan din si Aling Laura. Noon, muntikin ka na mabisto. Paano kung malaman yung totoo na hindi ko yung tatay ni Baby 30? Yun ang kinakatakot. Don't tell me gusto maging father bigla nito ni Santi. Matapos niya kayong iwan? Eh, yun yung sabi niya eh. Gusto niya daw mag-reach out sa amin ni Baby 30. Gusto niya maging tatay ni Baby. Ano naman alam niya sa pag-aalaga ng bata? That's the thing. Ayaw nga nun sa mga bata eh. Sobrang opposite sila ni June. Si June, sobrang mapagbigay. Kahit hindi niya tunay na anak si Baby 30, mahal na mahal niya. At si June may instincts ng pagiging tatay. And I think that's what makes him a real father. Nakagigil naman tong apo ko. Buti naman napadalaw kayo dito, John. Eh, wala ko kasing tao sa apartment eh. Eh, si Rachel kasi pumunta sa pulis, nagpa-follow up kay Mami Ivy. Mabuti naman na mabuti ng kalagayan niya. Alam mo ba na isang gabi ko tong pinanalangin? Kuya, sana dalasan niyo yung pagdalaw dito ni Baby 30. Para naman may kalaro ako. Oo nga, tol. Tsaka para naman makabanding niya yung favorite ninong niya. Baling Laura, no? Ay, oo nga pala, Jun. Naku, binabala ko sana na magpa-party para dito kay 30. Para naman makilala siya ng mga amiga ko. Sige na. Okay lang. Diyos ko, ay, inaapoy ng lagnat si 30. Ha? Oo. Naku, mainit. Oo, ano? Oo, naman ang baby. Diyos ko. Nangyari? Oh. Kaya? Baby? Mainit nga. Ba't mainit siya? Mainit to.
Pagdating ko hospital Sa doktor. Dali na. Hindi. Tara. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Nagawa sa akin ng pamilya ko to. Alfred. Nelson. Tawagin mo na lang akong Alfred. Ayoko muna mahalata ni Laura. Pare, narinig mo naman sabi ni Tito Robert mo. Pinoprotektahan ka lang nila sa pamilya Tan. Oo, pero hindi sa ganitong paraan. Bakit pinatay nila yung kalahating pagkatao ko eh? And all this time, nagsasabi pala si Ivy ng katotohanan. Hindi ko siya pinakinggan. Pinagtabuyan ko siya, silang dalawa ng anak ko, si Rachel. Kailangan ko na mahanap si Ivy para masagot niya lahat ng katanungan ko. Pare, anong gagawin mo pag nagkita kayo? Magbabalikan kayo? Pare, hindi pwede. Hindi mo pwedeng hatiin ang puso mo sa dalawang babae. Tandaan mo, kasal ka kay Laura. Sige, mag-iingat ka, ha? Ay, ako. Natawagan ko na si Rachel. Papunta na raw siya. John, ano ba nangyayari sa apo ko? Diyos ko, sana walang mangyaring masama sa apo ko. Nay, huwag po kayo mag-alala. Hindi po babayaan ni Papa Jesus si Baby 30. Miss, Sir? ano nangyari sa anak ko? Sir, nagkaroon lang po ng infection si baby. Akala ko ba magaling na ang apo ko? Akala ko ba ligtas na yung bata? Kayo ho ba si Mr. Santi Borromeo? Sir, kailangan ho kasi namin kayong kunan ng dugo para po sa blood transfusion ni baby anytime. Sino yon? Ito si Junior, ito ang tatay nung baby. Pero ma'am, kasi si Mr. Santi Borromeo po. Teka muna. Akin na nga yan. Sige. Junior, totoo ba? Totoo ba, Junior, na hindi ikaw ang daddy ni 30? Opo, sir. Ilang beses na po kami pabalik-balik sa isla, pero hindi po namin siya nakita. Mukhang nakaalis na. Sigurado kayo? Opo, sir. Ginalugad namin ang buong lugar, pero wala talaga. Dali! Pare, ando na patay! Dali! Bilis! Saan na? Dito! Patay? Patay, sir. Patay? Hindi yan, na. Babae, sir. Mukhang ilang araw lang patay. Sir, hindi ko siya yung hinahanap niya. Hindi ko alam, kailangan ko makita yung mukha. Tingnan dyan, pwede ba makita yung bangka niya? Yes, sir. Kausapin mo ako, sabihin mo ang totoo. Junior, magsalita ka. Ano ba? Ikaw ba ang daddy ni 30? Hindi. Pasensya na po. Layo tayo si Rachel ho. Nagpakasal na ho kami at magkakaanak na rin ho. Laura.
Binastos mo kami. Sinira mo ang lahat ng mga pangarap namin sa'yo. Inalis mo ang respeto mo sa amin. Sito, pabayaan mo ako. Tama na! Hindi mo ba batanggap yan si Rachel? Bahagi na siya ng pamilya natin. Hindi. Pero yung anak na nasa loob ng sinapupunan niya, oo. Dahil apo ko yun. Yun ang mahalaga sa akin. Paano mo nagawa ito, Junior? Ginawa mo kaming tanga ng tatay mo. Niloko mo kami. Jun! Jun! Jun, si 30. Ano, kamusta? Sorry, may traffic ako eh. Okay lang ba? Ikaw? Malandi kang babae ka. Ginamit mo lang ang anak ko para mapagtakpan mo, kalandian mo. Pareho ka lang ng nanay mo, magagamit ka! Kayong dalawa? Ay, tama na! Ay, tama na! Sabi mo saktan yung asawa ko eh! Kung buhay lang ang tatay mo, Junior. Magagalit sa'yo si Sito. Sorry po. Sorry. Yan naman ang parati mo sinasabi. Puro ka sorry. Yan naman parati sinasabi. Sorry! Nay, walang kinalaman dito si Rachel. Ako yung lumapit sa kanya para awayin yung anak niya. Ako yung nagpumilit sa kanya para magpakasal kami. Kilala niyo ba siya, sir? Si Ivy ba yan? Hindi. Hindi yan si Ivy. Ano bang ginawa niyan sa'yo, ha? Ginayuma ka ba ng babaeng yan, ha? Nay, hindi. Ako may gusto nito lahat. Alam mo, kung buhay pa ngayon ang tatay mo, sigurado ako magagalit sa'yo si Sito. Nay, alam ko ng beses ko na kayong binigulit atay. Pero hindi ko mapapabayaan si Rachel. Sana naman maintindihan niyo yun. Ginawa ka ng tanga ng pag-ibig mo. Pasensya mo na si nanay, ha? Nabigla lang yun. Sorry, mahal. Kasalanan ko to eh. Dinadamay pa kita sa problema ko. Mahal. Problema natin, ha? Kasama mo pa dito. Santi, thank you for coming on such a short notice. Of course. Anything for you, Rachel. Buti pa ako may pakinabang, di ba? Hindi naman ako basta-basta umiepal. Hindi naman kailangan. Nagmamagaling, pero wala naman may bubuga. Pare, pwede ba huwag magsimula ng mali? Bakit napipikon ka? Pare, alam mo, ang hirap ng sitwasyon mo. May asawa kang tao pero ibang babae yung iniisip mo. I know. Eh, hindi lang siya ang dapat mong intindihin. Nandyan ang anak niyo ni Ivy, si Rachel. Kaya nga I've decided, sabihin ko na sa kanya yung totoo. Tungkol sa tunay kong pagkatao. Bakit alam mo ako? Si Santi pa rin ang hanap niya. Baka naman dapat ikasilos eh.
Alam naman natin na ikaw yung pinili ni Rachel, di ba? Tingnan mo kasi masakit. Bakit parang si Rachel pa kasi yung nag-aabot dun sa nanggago sa akin? Isipin mo lang na para sa baby nito ni Rachel. Wala man lang ako magawa para sa anak namin. Nawala akong kwentang kamay. Junjun, makinig ka sa akin. Gusto kong hiwalayan mo na si Rachel. Hindi mo naman tunay na anak si Candy. Huwag ka nang makisawsaw sa problema nila doon.